Itong aral sa Assumption of Mary na ang pinagbatayan natin, Biblia, tradisyon at teaching authority, ito ay inaatake ng iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao. Di nila matanggap ang aral ng simbahang Katoliko, ang iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang simbahang Katoliko, na si Santa Maria ay nasa langit. Siya ay inakyat doon, katawan at kaluluwa. Pero ang aral na ito nakabase sa Biblia. Ang Assumption of Mary, mga kapatid, na aral, ito ay dugma at doktrina ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Anong pagkakaiba sa Ascension of Jesus? Ascension, ang ating Panginoong Hesus ay umakyat. Pero ang Assumption, ang mahal na Birhen Maria ay inakyat sa langit. Pinaakyat siya sa langit. No? Pero kung tingnan ninyo, itong doktrinang ito, dahil alam niyo naman na ang demonyo galit na galit talaga sa mahal na Birhen Maria. Kaya pansin ninyo, mga kapatid, yung mga siktang tatag ng tao, allergy sila sa mahal na Birhen Maria. Iba't ibang mga siktang protestante tulad ng mga born again, Baptist, Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, ang Church of God International Incorporated, no? Ang kilalang dating members of the Church of God International Incorporated, dating daan, at iba pang mga sikta, grabe ang kanilang tuligsa sa aral kaugnay sa Assumption of Mary. Dahil para sa kanila, wala daw sa Biblia yung Assumption of Mary. At ayon din sa mga ministro ni Felix Manalo, imbento lang ito sa simbahang Katoliko at idineklara noong taong 1950 lang. At hindi daw umano mabasa sa Biblia na ang mahal na Birhen Maria ay nasa langit o inaakyat na sa langit. Hindi daw ipinangaral ito ng mga apostol noon. Yun ang mga tuligsa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na gumagamit man sa Biblia pero mali ang unawa. Dahil literal at word for word yung hinahanap nila sa talata sa Biblia, mga kapatid. Para paniwalaan daw, dapat ang doktrina mabasa sa Biblia. But remember, even the word Bible does not found in the Bible itself sa kanilang dinadala na King James Version. So, ang simbahang Katoliko na siya ang may-ari sa Biblia, nag-compile sa Biblia, at ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Alam nyo, hindi sola scriptura tayo. Hindi ganyan ang pag-aaral sa Biblia. Dahil mali po. Maling-mali po yan. No? Kung gawaing pag-iisip na ang mabasa sa Biblia ay dapat paniniwalaan, wala namang mabasa din sa Biblia na kailangan yun lang mabasa sa Biblia ang dapat paniniwalaan. Ang Assumption of Mary, yung pinaakyat siya sa langit, nakabase sa Biblia. At kung tingnan natin ang mabasa sa Pahayag, Kapitulo 12, versikulo 1, ituloy sa 5, ito ang ating mabasa. Kasunod, ito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babae na daramta ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang babae sa 5 ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari
sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Yon ang mabasa natin sa Pahayag 12:1-5 na sa langit may isang babae na may korona. Sino itong babaeng ito? Walang iba mga kapatid kundi ang mahal na Birhen Maria. Ang tanong, paano tayo nakatitiyak na ang mahal na Birhen Maria yan? Dahil kung tingnan natin ang talata sa 5, nakasaad na ang babaeng ito ay magbibigay o nagbigay. Nagbigay, past tense na yan. Nagbigay o nagsilang o nanganak ng isang batang lalaki na maghari sa lahat ng nasyon gamit ang tungkod. Tanong, sino naman yung batang lalaki na yan na maghari sa lahat na nasyon gamit ang tungkod? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Dahil siya lang ang maghahari sa lahat na mababasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 15. Tinatawag na King of Kings at mamumuno sa lahat gamit ang tungkod na mababasa natin sa Pahayag Kapitulo 2, Revelation chapter 2 verse 25, he shall rule with a rod. Kaya kung si Jesus ang batang lalaki, therefore, ang ina niyang si Santa Maria, ang babaeng tinutukoy na nasa langit sa Pahayag Kapitulo 12, versikulo 1, mga kapatid. Kung tingnan natin ang bago ang Pahayag Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 5, may binanggit si San Juan sa Revelation chapter 11, verse 19, bago yung Pahayag Kapitulo Revelation chapter 12. Ito ang sabi ni San Juan, the God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. There were flashes of lightning, rumblings and peals of thunder, an earthquake, and a violent hailstorm. Yun ang unang pangyayari bago ang Revelation chapter 12 verses 1 ituloy sa 10. Pero sasabihin siguro ng mga anti-katoliko, ginamit niyo ang dahil letra por letra sila, Revelation chapter 11 verse 19. Asan si Maria sa talatang yan? Wala namang binanggit na si Santa Maria ay nasa langit sa talata sa Revelation chapter 11 verse 19. Kaya gagamitin natin logic, common sense. Dahil ang sagot, mga kapatid, ay nandyan talaga. No? Una, sino bang binanggit na God's temple in heaven? Hindi po literal na templo ng Diyos sa langit. Ang templo ay tumutukoy din mismo sa ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Sa John chapter 2 verse 21, ito ang sabi at mabasa natin, but he was speaking about the temple of his body. So, tumutukoy ang templo sa ating Panginoon Jesucristo. At kung tingnan natin ang Revelation chapter 21 verse 22, ito ang ating mabasa. I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. Napakalinaw sa mabasa sa naturang talata, mga kapatid, na yung sinasabing templo sa talatang yan ay hindi literal na templo sa langit. Kung hindi literal na templo ng Diyos ang binanggit sa talata sa Revelation chapter 11 verse 19,
itaas natin. No? Sino ba yang tinatawag na kordero? Ang tanong sino naman din ang tinatawag diyan na Ark of His Covenant na nasa langit? Walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Si Santa Maria, kung tingnan natin, tinatawag siyang kaban ng tipan. Bakit? Kung tingnan ninyo ang ikalawang Samuel Kapitulo 6, versikulo 9, David became frightened of the Lord that day. And he said, how can the ark of the Lord come to me? So napansin ninyo ang pahayag ni David na sabi niya, how can the ark of the Lord come to me? Pero sa New Testament, ganito din ang nangyari. Hindi literal na kaban ng tipan, kundi ang mahal na Birhen Maria. Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43, ito ang ating mabasa. And how does this happen to me? That the mother of my Lord should come to me? Si Santa Elizabeth mismo ang nagsabi diyan, mga kapatid. Kung tingnan din natin sa ikalawang Samuel Kapitulo 6 hanggang 11, sa loob ng 3 buwan, yung Ark of the Lord ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom. Sa ikalawang Samuel Kapitulo 6, versikulo 11, the Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Ngayon, anong kaugnayan dito sa Ark of Covenant na nanatili sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan? Ganyan din ang nangyari sa mahal na Birhen Maria. Nanatili siya sa bahay ni Santa Elizabeth sa loob ng 3 buwan na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 23. Mary remained with her. Saan? Sa bahay ni Santa Elizabeth. About 3 months and then returned to her home. O see? Diyan mga kapatid, makita natin itong kaba ng tipan ay malinaw na sumisimbolo at tumutukoy sa mahal na Birhen Maria sa bagong tipan. Sa madaling salita, si Santa Maria ang kaba ng tipan sa New Testament. At kung tingnan natin din ang mabasa sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4, naroon ang gintong altar na sunugan ng insinso at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto na sa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas ng bato na kinasasulutan ng tipan. O see? Yon ang mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4. So, diyan makita natin mga kapatid sa talata na may 3 bagay na laman sa kaba ng tipan. Ang mga ito ay kombinasyon, sumisimbolo mismo sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang mana, ito ay tinapay, pagkain ng buhay. Sumisimbolo ito sa ating Panginoon Jesucristo dahil siya ang pagkain na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Na mabasa natin sa Juan Kapitulo 6, versikulo 50-51. How about yung tungkod ni Aaron? Si Aaron ay mataas na pari noong lumang tipan. Kaya ang tungkod ay patungkol iyan sa pagiging mataas na pari. Sa New Testament.
si Jesus ay isang mataas na pari na mababasa natin sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16. How about naman sa tapyas ng bato? Ito yung 10 kautusan ng Diyos. Sa makatuwid, salita ng Diyos. Sumisimbolo din sa ating Panginoong Hesus dahil ang ating Panginoong Hesus, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So kung si Hesus ang tinutukoy sa kombinasyon sa tatlong bagay na laman sa nasa loob ng kaba ng tipan, ang tanong, kanino naman tumutukoy sa yung kaban ng tipan na nilagyan sa tatlong bagay na sumisimbolo sa ating Panginoon Jesucristo? Logically, walang iba kundi sa Mahal na Birhen Maria. Dahil si Jesus lamang ang dinadala sa loob ng tiyan ng Mahal na Birhen Maria. Na gaya din sa tatlong mga bagay, dinadala sa loob ng kaba ng tipan. So si Santa Maria, ang kaban ng tipan sa New Testament. Sa makatuwid, si Santa Maria, yung kaban ng tipan na binanggit sa Pahayag, Kapitulo 11, versikulo 19, mga kapatid. Na kung tingnan natin, ito ang mabasa. Then God's temple, tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, in heaven was opened, and the ark of His covenant, walang iba kundi sa Mahal na Birhen Maria, could be sent in the temple. So, yung ark of the covenant sa New Testament ay walang iba kundi ang Mahal na Birhen Maria. Paano naman yung aral ng Simbahang Katoliko na si Santa Maria ay inaakyat sa langit, katawan at kaluluwa? Yun ang inahanap ng ating mga kapatid letra por letra. O na, balikan natin ang Revelation chapter 12 verse 1. Ito mabasa natin. Now a great sign appeared in heaven, a woman. So, napansin ninyo na may nakita sa langit isang babae. No? So, kung gamitin natin ang logic, hindi siya sasabihing babae sa langit kung hindi siya nakita na may katawan. Ayon sa sulat ni San Juan. Kahit mismo sa sarili natin, masasabi ba natin ang gender, mga kapatid, kung wala itong makikitang katawan? Kung kaluluwa lang, kahit anghel, hindi masasabi kung anong kasarian dahil ang mga anghel, espiritu, wala silang kasarian. Sila'y mga espiritu. Pero malinaw ang sabi ni San Juan na nakita niya ang isang babae kasama ang katawan na nasa langit. No? So therefore, sa aral at doktrina ng Simbahang Katolika na si Santa Maria ay nasa langit katawan at kaluluwa, biblically, logically, at common sense, tugmang-tugma talaga. Ngayon, ang mga anti-Catholic dyan ay allergy talaga sa doktrinang ito, mga kapatid. Si Santa Maria ay inaakyat ng Diyos sa langit. Gaya sa ginawa ng Diyos kila Elias at Enoch. Kung tingnan natin ang mabasa sa Genesis chapter 5 verse 24, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So, si Enoch kinuha ng Diyos. Nawala siya, at ganon din ang nangyari kay Elias. 2 Kings chapter 2 verse 11, and Elijah went up by a whirlwind
into heaven. So, dito, si Elias, si Enoch, ay inaakyat sa langit. Pero sasabihin ng mga anti-Catholic, oy, si Elijah, si Elias yan at si Enoch. Yung mabasa na sa talata sa Old Testament na kinuha, hindi yan ang mahal na ang Birhen Maria ninyo. So, yun ang mga objectionist nila, mga kapatid. Dahil para sa kanila, yung assumption ay imbentong aral lang daw umano sa simbahang Katoliko. So, ang talatang yan, mga kapatid, halimbawa lang yan dahil kung ginawa ng Diyos na kunin sila si Enoch at si Elias paakyat sa langit, paano pa kaya si Santa Maria? Malaki ang role ng mahal na Birhen Maria sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Dahil si Santa Maria ang pinakamalapit na tao sa ating Panginoong Hesus. Naging ina ni Hesus. Nagdalang tao sa ating Panginoong Hesus. Kasama hanggang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Plus, lubos siyang kinalulugdan ng Diyos ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Kaya imposibleng hindi mangyari sa mahal na Birhen Maria na kunin paakyat sa langit tulad sa nangyari sa Ikalawang Hari Kapitulo 2, versikulo 11 kay Elias at ang mabasa sa Henesis Kapitulo 5, versikulo 24. Kung sila si Elias at Enoch ay kinuha ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria pa kaya? Balikan natin ang mabasa sa Revelation chapter 12 verse 1. Now a great sign appeared in heaven, a woman. So, nakita talaga ni San Juan, no? Ang isang babae na nasa langit. No, may koronang mga bituin. Walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Kung tingnan natin sa Pahayag Kapitulo 21, 2-3, itong mabasa natin. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buwat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kaniyang asawa. See? Yon ang mabasa natin sa Pahayag 21, 2-3. Kaya, ayon sa pangatwera ng mga solpot ng mga ngaral, mga kapatid, ang bagong Jerusalem daw na nasa yung tumutukoy na babae at hindi sa mahal na Birhen Maria. Yun ang kanilang objection. Pero, yun palusot lamang. Pero kung tingnan natin, mga kapatid, na maliban na iyay tumutukoy sa iglesia, tumutukoy din yan sa mahal na Birhen Maria.